Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Kapatagan, boses ng mangyan, ngayon'y pinapakinggan. Pag-asa't pangarap, kay tagal hinintay, ngayon ay tiyak, tagumpay ang gabay. Tayo'y isa, sabay lalakad, sa bagong bukas, lahat ay kasama. Bayan, may tapang at malasakit. GOBED ang kaagapay, serbisyo'y walang patid. Ngiting puno ng pag-asa, tibay ang alay, kalusugan ang una, sigla ng Mindoreño at lalawigan. Kasama ng health workers, si GOBED, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Doktor, nurse, midwife, PH, patuloy, lahat ay bida. Occidental, Mindoro, serbisyong gadiano ang tunay. Mga bayani ng kalusugan, di mapapantayan. Doktor, nurse, midwife, PH, pabuyo. GOBED ang kasama, ginhawang solusyon. Kasama ng health workers, si GOBED, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Servisyong Gadiano, servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. No, that ain't easy to say. This doesn't have to be forever. Maybe it'll change. No, it doesn't have to be never. Sometimes it's all about the gray. This doesn't have to be forever, but we can
stay this way. We can't stay Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Halina't sama-sama para sa buong lalawigan. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Yes, nako. Magandang tanghali po. Kailangan pa rin natin talagang maging magana. Kahit na medyo ang ating kuryente, hindi masyadong maganda ang serbisyo, no? Pero sabi nga natin, kailangan pa rin nating maging magana sa araw-araw sa pagtatrabaho natin. Kanya-kanyang diskarte na lang kung papaanong hindi masyadong iinit ang ulo. Anyway, mga kaibigan, eto pa rin po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Medyo late na ho tayong pumasok dahil eto na. Kuryente pa rin po ang siyang dahilan, no? Grabe talaga. Sobrang nafe-freeze ang ating mga gawain kapag ganyang merong palagi ang brownout. Pero ngiti pa rin tayo, no? Kailangan pa rin po nating magtrabaho, kailangan pa rin po nating maging ganado. Kahit ganito po ang sitwasyon, ano? Sabi nga ng Umeco, hintayin na lang din natin, ano, ang mga timetable na kanilang ibinigay, no? Ang June 15, araw po ng Lunes, ay inaasahang magkakaroon na ng testing dito sa mga ginagawa ho ngayon o kinukumpuni. So as of today, nakakuha ho tayo ng information, ano, na ngayong umaga, ngayong araw po na ito, ang kanilang kasalukuyang ginagawa ay ang kanilang maintenance activity. So meron pong mga replacement ng defective recloser 2 and 3 sa Umeco Switch Yard. At yan po, no, yung San Jose Recloser 2, ibig sabihin ito yung portion ng Barangay 6, Barangay 7, Barangay 8, Sibris, Zapanta Maternity and General Hospital, Seminario Area, Malvar Street, portion ng MH Del Pilar Street, Mabini, portion ng Teachers Village, Mabini Extension at Barrio Site. At ganun din, yung binabanggit na replacement ng mga defective recloser 3. Pag sinabing recloser 3, ito po yung Barangay 4, Barangay 5, portion ng Barangay 6, Rizal Street, Public Market, Westmin Hospital. Ako, hirap pa naman pag-hospital, ano? Pag-hospital ang nasasagasaan ng brownout. Medyo mahirap talaga, no? Mahirap ang sitwasyon. Yan. Kaya ngayon, itong mga oras po na ito at itong araw po na ito ay dahil ang San Jose Recloser 3 ang siyang nagkakaroon ng replacement ng defective nito, yung defective Recloser 3, isa ho ang Westmin Hospital at ang MMG Medical Plaza, portion ng Bonifacio Street, Lopez Bakery, Liboro Street, Old Barangay Hall ng San Roque, PCIC, San Roque 1 and 2 hanggang doon sa Airport Road. Yan po ang mga sobrang naapektuhan sa mga oras na ito. Okay? So maganda lang, alam ho natin para ganon. Alam lang. Pero abangan natin ha, kasi konting hinga na lang. Meron na lang tayong
Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos sa Lunes, testing na po nitong mga kinumpuni at saka isinasaayos na transformer. Yan kasi ang naging dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng brownout, no? Dahil diyan sa inaayos, kinukumpuni na sirang transformer. Okay, ganadong lalawigan pa rin ang Occidental Mindoro dahil talagang hindi sumusuko. Sabi nga, kuryente ka lang. Pero ang hirap, no? Lahat talaga naapektuhan ako noong araw na Lunes. Nasa branch 45 ako, no? Para mayroong tayong court appearance. So tayo ay nabigyan ng sabina para mag-testify kung gaano ka legit, no? Yung po mga medical records na pinapakita nung mga nagsampa o sinampahan ng kaso. Tayo bilang medical records officer, tayo po yung magpapakita doon ng nakatibayan na yun nga ay totoo, no? Totoo yung mga records na ipinapakita doon. Kaya nandoon tayo, ay biglang nag-brown out. Nag-brown out, no? So, anong nangyari nung nag-brown out? Natigil din ang pagdinig, yung hearing, medyo nag-break. Nagkaroon muna uli ng ng pahinga, no? Nag-break dahil napakahirap nung ikaw ay yung sinasabi natin ay nagkakaroon ng hearing tapos syempre nagbabalitaktakan yan mga lawyer, tapos biglang nag-brown out, abay makakadagdag talaga ng hirap yon. Madilim tapos talagang mainit. Hindi kaya nagkaroon din ng break. So pati ang court hindi rin anong tawag doon? Hindi rin nakaligtas. So lahat talaga ho tayo, di ba? So happy watching kay Chris Den Gozar. Hello sa iyo, no? Kay Chris Den Gozar at kay Marites Noal Hega. Yan. So happy watching at salamat sa inyong panunood at pakikinig sa inyong mga radyo, no? Sana lang. Kasi tayo po ay napapakinggan sa Bambi FM, sa Care FM, sa 1FM, radyo natin mamaya, no? 5 to 6 at saka Bay Radio. So sana lang sa mga oras na ito ay okay yung serbisyo ng kuryente sa inyo, ha? Pero swerte pa rin natin ngayong araw na ito dahil 15 minutes lang tayong wala. Ay nakaabot din ng konti. Well, sabi ko manghihinayang ako ngayong araw na ito kapag hindi talaga nagkaroon ng kuryente ng hanggang sa alas 12. Kasi itong ating program ay 11 a.m. hanggang 12, no? Every day, Monday to Friday. At ngayong araw po na ito, masaya ako kasi kasama ko ang isa sa mga hinahangaan kong opisina, no, sa San Jose District Hospital. At hinahangaan ko rin po talaga, no, ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga ginagawa o sa kanyang trabaho diyan sa San Jose District Hospital. Baka ito po ay hindi rin ho ninyo alam, no, na hindi nyo nalalaman na ito pong ating San Jose District Hospital meron pong isang table, no, isang lamesa na kung saan yung pong lamesa na yon na nandiyan dyan sa ating medical social worker office ay siya ang nag-aasikaso at nag-entertain sa ating mga katutubong mangyan. Ang itinuturing ko po, ang tinutukoy ko po ay ang ating kaibigan at kasamahan dito sa ating pagseserbisyo sa San Jose District Hospital, si Matilde Halog. Magandang tanghali sa iyo, Matilde. Magandang umaga po. Oo. Ma'am Helen, salamat po sa pag-imbita po. Ako'y masayang-masaya sa araw na ito. Mas masaya ako dahil first time namin magsama dito, no, kasi gusto nating ipaalam din sa ating mga kung ilang tribo meron tayo sa lalawigan ng Occidental Mindoro na dito po sa San Jose District Hospital ay meron pong nag-aasikaso, gumagabay sa ating mga katutubo. 'Di ba 'yun ang trabaho mo, Matilde? Ano ba ang trabaho mo sa bilang ikaw ay IP representative ng San Jose District Hospital, medical social worker? Ano ang trabaho nito? Ako po ay gumagabay sa mga kapatid nating katutubo. Halimbawa po, doon po sa mga hindi po nila alam kung saan po sila unang-una pupunta sa pag-aayos po ng papel,
sa pagkukuha po ng gamot sa pharmacy. Mm-mm. Lahat sa loob ng hospital. Lahat ng galawan dyan. Lahat ng Oo. galawan po, Ma'am Helen. Oo, ina-assistehan mo talaga sila. Sinasamahan mo talaga. Ilang taon ka na nagtatrabaho bilang IP representative sa District Hospital, Matilde? Nagsimula po ako 2019. 2019. Hanggang- Ngayon, 2026. Yes, until Oo. now po, 2026. Mga 7 years. Oo, nasa 7 years Nasa 7 na. na. Tagal na rin, ano? At marami ka na ring mga napanood. Kumbaga, marami ka ng karanasan na kung saan ine-entertain mo itong ating mga katutubo, no? Diyan sa District Hospital. Oo. Bati ka nga muna, Matilde, no, sa mga pwede bang ikaw, 'di ba, ikaw ay isang galing sa tribong Buhid po. Buhid. So marunong ka pa rin syempre naman, no? Na bumati sa wikang Buhid. Sige nga. Sa wikang buhid po, sa mga kapwa kong buhid, mga katribo kong buhid, fiya fagmarom-marom, fiya fagbuk kasirang sa iyo fagayo. Para po sa tribong hanuno, mayat pag surip, mayat pag malambong ye, asab lagat-lagat. Sa Ilocano po, Aba, pati Ilocano, ha? Pinakyaw mo na, Matilde, ha? naimba kanyayo amin mga kakapsat. Aba, naimbag. Naimbag. Sa Bisaya po, Mayo Ukto sa mga Bisaya. Aha. Talagang hindi lang pala wikang Buhid, hindi lang wikang Hanunoo ang alam mo, kundi marunong ka rin mag-Ilocano, marunong ka rin pala mag-Bisaya, no? Dahil, bakit mo natutunan yung mga ibang mga lengguwahe na yon, Matilde? Sa mga sa mga nakakasalamuhang mga tao. Talaga. Nandali mo namang matuto, no? Kasi talagang kahit sa Tagalog, galing ka na, fluent ka na, no? Pero ipakilala ko muna si Matilde, ha, sa inyo. Alam ko na kilala nyo na si Matilde Halog, no, na nagsha-shout out sa ating mga katutubo na nanonood ngayon, ha, naka-Facebook live tayo, Matilde. Bago ka nagtrabaho bilang IP representative ng San Jose District Hospital, ano mo nang pinagkakaabalahan mo noon? Ano naging trabaho mo noon? Ako po ay nagiging BHW po 2005. Aha. Hanggang po ako malipat sa District Hospital. So, mga 15 years. Na BHW? Yes po. Aba, ang tagal na, no? So, ano ba trabaho ng BHW? Kami po yung mga nagtitimbang ng mga bata, Ayun. lahat po doon sa center. Umiikot din po kami ng kabundukan. Kasama po yung aming midwife. Aha. Talaga? So talagang umiikot kayo, tapos lahat ng mga serbisyong pangkalusugan, kayo yung naghahatid. Talagang umiikot kayo at kayo nagdadala. Pag may papainom na mga vitamins, kayo rin yun. Tama ba? Yes po. Oo. Parang napakinggan ko, Matilde, ikaw ay graduate ng midwife? Graduate po ako taong 1996. Talaga? 1997. Oo, talaga ibig sabihin, ikaw ay isang midwife, no? Tapos ikaw din ay naging BHW, no? Siguro ito yung mga karanasan mo na naging basihan kung bakit ikaw ay talagang pinagkatiwalaan na maging IP representative, no, sa isang ospital. Tama ba? Yes po. Oo. Talaga. Paano ka ba na nailagay bilang IP representative? Nagpapasalamat din po ako, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa samahan ng mga katutubo. Kasi po, ang mga katutubo is may kanya-kanyang samahan. Sa Anunuo, mayroon din po, Anunuo, Buhid, Tao Buhid po. Sila po ang naglagay sa akin at nagpapasalamat din po ako kay Gov. Ed Gadiano po, na siya po rin po ang naglagay sa akin sa District Hospital. Okay. So, talagang pinili ka ng iyong mga kasamahan sa tribo at ikaw ang, anong tawag doon, in-endorse ikaw yung, siguro, no, inihain din, ano, para doon sa kagustuhan ni Governor Ed na magkaroon ng
IP representative sa ospital. Tama ba yun? Yung pagkakaalam ko? Paano? Yes po, ganun nga po mamilin. Kasi po, nag-request po yung mga katutubo kasi hindi nga po sila marunong, yung marunong magbasa, ang iba po talaga natin katutubo Oo. is hindi rin po marunong magbasa. Magtagalog. Lalo na po yung hindi pa civilized, yung galing pong bundok pa talaga. Oo. Sa ngayon po may mga hindi pa civilized na mga katutubo. Ako rin po yung nagiging daan Oo. para po ituro kung saan sila pupunta doon sa loob ng district. Tingin mo tama ang desisyon ni Governor Ed na talaga maglagay ng IP representative sa ospital? Tama po, ma'am. Bakit? Kasi, Bakit? Oo nga, dahil ano ang tulong? Anong tingin mong pakinabang nila sa isang katulad mo na nandiyo dyan? napakalaking tulong po ni Gov. Ed Gadiano po na inilagay po ako sa district hospital. Ako po yung translation din ng mga katutubo. Kasi Yung hindi nga marunong sila magtagalog. marunong magtagalog. So ikaw ang interpreter. Ang galing naman ni Matilde, no? Galing ng alam mo laki ng papel mo at ang yung sakripisyo mo, no, para sa mga katutubo kasi hindi magkakaroon ng lakas ng loob pumunta ang isang katutubo sa isang ospital na alam niyang baka mahirapan siyang intindihin. Pero dahil nandiyan ka, no, na ikaw ang mag-i-interpret ng kanilang mga salita, ikaw din yung magpapaliwanag sa kanila kung ano ang sasabihin ng doctor o ng nurse, no? Tama ba? Ganun ba yung trabaho mo? Yes po, Ma'am Mylene. Pati po sa po ng explain po noon sa gamot po. Halimbawa po, yung pa-discharge na po yung pasyente na may take home meds po. Yun po yung pinapaliwanag ko na kung hindi po ninyo alam na hindi magbabasa, punta po kayo sa inyong BHW. Kasi po hindi na tayo magkasama. Pero ikaw na yung nagpapaliwanag kung ilang beses ito ito ang sinabi ni doktor. Iinumin mo ito ng isang beses sa isang araw. Ikaw yung nagpapaliwanag uli ng ganun sa kanila. Yes po, Ma'am Mylene. Oo nga, no, kasi pagka pa-discharge sa yung patient, no, sa ospital, 'di ba, may mga ibibilin ang doktor na iinumin mo no, mga maintenance o yung parang sa pagpapatuloy ng pagpapagaling ng kanilang mga sakit, 'di ba? So, yun yung isa sa mga malaking papel na ginagampanan mo pala diyan, no? Yes po, at nagpapaalala din po ako na ganitong araw, babalik kayo sa OPD, bumalik kayo ng hospital. Ay, oo. O nga naman, kasi may mga follow-up check-ups. So, ang laki pala talaga ng ginagampanan mong papel, Matilde. Nahirapan ka ba sa trabaho mo? Hindi po ako nahirapan, masayang-masaya po ako. Masaya ka sa trabaho mo? Talaga? Yes, ma'am. Anong nararamdaman mo pagka siniservisyohan mo sila, pinagsisilbihan mo sila? Masaya po akong naglilingkod sa kanila kasi po, lalong higit po, kapwa ko sila katutubo. Kauri ko sila. Pagka meron kang halimbawa ay natulungan mo sila, no, na nadala mo, no, umuwi sila, nadala mo sa doktor, nadala mo sa laboratorio, di ba? Kasi syempre hindi naman nila alam kung saan yung mga pupuntahan nila. Tapos nabigyan din sila ng mga gamot, no? So yung mga yon ay syempre alam naman natin libre, no, para sa mga katutubo. Yung pakiramdam mo sa kanila na pag umuwi sila na, 'di ba? Siyempre may mga sakit pa 'yan, ano? Ano klase pakiramdam 'yon, Matilde? Masayang-masaya po ako kasi po gumaling sila po. At gumaling sila sa kanilang sakit. At naging kanila, naging instrumento ka, no, para sa pagpaparating ng mga dapat nilang mga gawin. At parang mas madali nilang maintindihan kung ano yung sinasabi din ng mga doktor, di ba? At saka yung sinasabi din ng doktor para doon sa pasyente, di ba? Ganon. So, parang sa 7 taon mo na nandiyan dyan sa San Jose District Hospital, marami kang mga karanasan dyan, syempre, no, na tawag dito, ng pag-a-assist sa mga pasyenteng pumupunta diyan na katutubo, no? Ano yung kalimitang mga karamdaman ba nila pag sila'y nadadala sa ospital? Ano ang halimbawa? Kalimitan po yung pagtatai po, Aha. paglalagnat,
Oo. Lalong higit po sa ngayong ano natin ay tag-ulan. Yun po yung madalas po sa mga bata, yung nagtatain, naglalagnat, nagsusuka. So masakit po ang tiyan. Yung mga disgrasya po, Meron din mga Yes po. disgrasya. Halimbawa, mga anong klase ng disgrasya yan? Disgrasya ba sa motor o ano yan, mga nahulog sa puno, ano ba? na-disgrasya po sa motor, Oo. nataga po ng gulok. Mga natataga. Yes Oo, po. oo. Mga nahulog po sa puno. Ay, mga ganon. Oo, yung mga kalimitang ano pala nila, no? Ano pa? Dengue. Okay, oo. Dengue. Pero sa ngayon, Wala na Wala ngayon. na po. Oo. Simula, may ano ka ba? Meron ka ng, meron ka ba dalang listahan kung ilan ang mga katutubo ang iyong naasistihan, natulungan, simula lang itong January hanggang Mayo lang, hanggang Mayo. Overall po is sa 5 buwan po, 116 po tayo. 116, nakatutubo. Yun ang mga natulungan mo. Simula lang ito ng January lang yan. January hanggang May po. Oo, talaga. Anong January, ilan din yung naasistihan mo nung January halimbawa? Noong January po, 23 po ako. Oo. February 18, March at saka April, March 20, April at saka May. Yan po yung kasagsagan ng yung pagtatay po. Karaniwang sakit ng mga bata sa pagtatay po. Oo. Yan po. So may mga tinutulungan ka rin dyan na yung mga na ititihok, yung ibig sabihin nata-transfer sa ibang ospital. Meron din mga ganong kaso ka na tinutulungan? May tinutulungan din po ako na halimbawa po, kailangan po nila ng ambulance, kailangan nila ng nurse. Oo. Ngayon po, ang una kong nilalapitan is yung aming head na si Ma'am PB. Salamat, shout out kay Ma'am PB. Shout out sa mga social worker. Social worker. Lalong higit po, kay Ma'am PB na napakabait mo, Ma'am PB. Oo, syempre. Boss mo yan no? Mabait siya. Oo, narinig ko nga kayo na pinaglilipstick ka eh. sobrang bait po. Sobrang Umaapaw ang supportive. kabait. Super po. Sobrang supportive siya, no? Supportive po sa akin po. So ganun pag may mga ita-transfer na meron din pala no na katutubo na inaasistihan mo na sa paglilipat no sa mas malaking ospital mula sa San Jose District, meron din pala. Yes po, ma'am. Lapit po ka kay Ma'am PB, Ma'am Peb. May ititihok po akong walang ambulance kasi admitting muna po. Pero sa unang-una po talaga sa admitting pa. Then ako po, pupunta po ako kay Ma'am PB. Tapos si Ma'am PB, inaano rin po ako. Siya na ang kumikilos sa Siya na po lahat-lahat. talaga ang nagtatawag ng ng ambulance. Lalong po higit yung ambulance natin is nasa tihukan, mga nurse na nasa ibang lugar na po. At wala na po talaga tayong makuha doon sa dahil po mas nauna po yung sa ibang lugar, halimbawa sa Batangas, ganun po. Pag wala pong tayong ambulance. Kaya niyang gawa ng paraan kung hindi available. Kayang-kaya po niyang gawin ng lahat. Halimbawa po ang aking pasyente ay nasa Kalintaan, tumatawag din po siya doon sa ng Kalintaan. Marami siyang marami kaparaanan ng ating social worker pagdating diyan Ang gusto kong tanungin sa iyo ngayon, Matilde, saan ka nahihirapan sa pag-aasikaso sa ating mga katutubo? Kailan ka nahihirapan? Kapag hindi po yung mga requirements na yun. hindi po kumpleto po ang requirements. Oo, doon mahirap pagka walang mga requirements kasi syempre pa kadalasan naman kahit naman hindi mga katutubo, kadalasan pag pupunta ng ospital, hindi nila dala-dala kung ano mga requirements yon. Kaya nandito tayo ngayon sa ating programang Ganadong Lalawigan para naman maiparating mo at maipalaala mo sa ating mga katutubo ano yung mga dapat nilang dalhin o ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y pupunta ng district hospital at hahanapin ka. Di ba hinahanap ka? Yes po. Talaga alam na nila po, tatanong agad nila saan si Matilde, saan matatagpuan si Matilde, di ba? Parang gano'n understood. So anong gusto mong ibilin sa kanila? Nananawagan lang po ako sa mga kapwa kong katutubo na pumupunta po ng district hospital. Kung mayroon po tayong, about PhilHealth po yun. Kung mayroon po tayong, yung mga requirements po ng PhilHealth natin is birth certificate, kung mayroon po. Kung mayroon lang naman po. Marriage contract po, kung mayroon din naman po. Kung
Wala po sa dalawang binanggit ko na yon. National ID po. Lalo-lalo na po yung sa pagpapagawa po ng birth certificate. Kailangan po yung information ng magulang po. Mm-mm. Pero sa pagpapagawa po ng PhilHealth, may po kami doon, yung program POS po, Point of Service po. Oo. Yan po ay ginagawan po namin ng paraan po yan kasi may certification po kami. Pero doon lang po sa medical social worker po. Mm-mm. Certification po doon sa mga katutubo po na Oo, walang birth certificate Oo. or lahat ng papel. Ang barangay ID ba pwede nilang dalhin din? Pwede pong barangay ID po. Sa halimbawa sa Monteclaro, no? Diyan marami tayong mga katutubo. So maganda siguro sa mga ganitong mga pagkakataon, meron tayong mga hawak-hawak talaga lagi na ID. Ang national ID, meron na rin bang mga nag-apply na mga katutubo? Yes po, Oh, karamihan yun. po. Kasi pumupunta na rin diyan sa sa iba't ibang mga barangay, 'di ba? Ang ating PSA. So pagkakataon natin ito, kailangan po talaga meron tayong pagkakakilanlan. So ang gusto mong ibilin ngayon sa mga katutubo ay pag pupunta ng ospital, hanggat maaari na may madadalang mapagkakakilanlan, national ID, senior citizens ID, di ba? Meron na rin mga ganyan. O, mga senior citizens. Kahit anong pagkakakilanlan, dadalhin. Yes po. Birth certificate, dapat din. Yes po. Diba? Kung meron. Kung mayroon lang po. Oo. Ngayon, marriage contract, kung meron lang din. Yes, ma'am. Oo. So yun, maganda yung mga palaala mo, Matilde, Yung about po doon sa barangay ID, yung valid siya. Oo. Siya pa rin ang kapitan. Oo. Ah, So hindi na pwede pagka yung and- nakalipas na kapitan. Hindi po, yung Oo, Ano yung yun? kung sino yung kasalukuyan. Oo. yung po tawag dito, yung Yung validity ng validity ng ng barangay ID. Yes po. Oo. Expired na ba? Yung expired na. May expired po kasi na expiration din po kasi ata yung Oo. barangay ID. Oo, meron. Kaya yun, siguraduhin lang na may mga dalang ganon. So, ano pa mga palaala mo, Matilde? Samantalahin na natin ito habang nanonood si Engineer Janjan Ryan. si Engineer Ryan Holdanero. Yan. Shout out kay Set out kay engineer. Ano masasabi mo kay Engineer naman? Napakabait po. Yun lang. Pogi. Ano pa? Wala na akong sa Wala ka kanya. na masasabi Wala sa na akong kanya. masasabi sa kanya. Oo, sige ha. At ang galing naman ni Noel Peñaflor. Sabi niya, Fia Fag Sirang. Ninong ko po yan, ma'am. Si Noel. Dati- Hello, Sir Noel Peñaflor. Happy watching po sa inyo ha. Fia Fag Sirang. Ano ibig sabihin ng Fia Fag Sirang? Magandang araw po. Mas ligtas pala pag yun ang pagbate. Fia Pag Sirang, magandang araw. Kasi pag sinabi kong Fia Pag Marumarum, umaga yun, Umaga. di ba? Fia Pag Balabag. Magandang umaga sa Tabuid po. Ayun, marunong na rin ako ha. Alam mo si Noel, magaling talaga ito pagdating dyan. Of course, no? Shout out daw kay Jed Domingo. Mga taga-records, nanonood ngayon, nakikinig. Hi. Mula daw sa Hims family, di ba? Sikat na si Matilde, Ang dami niya mga followers na galing sa San Jose District. Pero alam mo, pagka nandiyan ka talaga sa San Jose District, pag hinanap mo si Matilde, alam na ni Matilde kung sino ang kanyang pagsiservisyon. Pero hindi mo naman pinipili. Di ba? Hindi lang naman mga katutubo ang iyong ina-entertain. Dahil yung table mo, pagbukas mo ng social worker's office, ikaw agad yung mabubungaran sa harapan. Tama? Tama ba? Yes po, ma'am. Oo. Ako rin po ay ma'am na yung nangingilatis ng mga katutubo. Kinikilatis mo? Yes po. Bakit? May nagpapanggap ba? Meron din. Meron din po. Oo. Ang una ko pong tanong Oo. is kung minority ka. Oo. Opo, minority. Talaga? Opo. Pero kung minority ka, kailangan kang magsalita sa akin ng 3 words lang. Ano sabi Kahit niya? 3 I love words you. lang. Ay, pag sinabi niyang I love you. Magtatanong, ako po ang magsasalita doon Oo. sa lingwahe, kung Oo. ano man meron silang lingwahe. Kung hindi po nila masagot po yung mga tanong ko, ay hindi ka po katutubo. Taray ni Matilde, siya pala ang kumikilatis kung talagang totoong IP o minority, yung
lumalapit dun sa social worker's office. So, ang una mong itatanong, magsasalita ng 3 words na Opo. sa lengguwahe nila, sa tribo nila. Tapos, pagtapos nun, anong susunod? Yun po, yung i-assess ko naman, ang ano ko po sa kanila is, i-assess ko naman po kayo, kahit po kayo hindi katutubo. Oo. Basta po magsabi lang ng totoo. Ayun. Para Basta po yung- magsabi lang. Opo, yung- Bawal kasi sa mga katutubo ang sinungaling. Opo. Tama, di ba? Tama po, opo. Mga honest to, no? Ang mga ating mga katutubo dito sa Occidental Mindoro, mga honest talaga, no? Matapat o tapat at bawal ang sinungaling. Di ba? Alam na alam din yan at binabati ka ni Ma'am Emeline Nagabaw. Kilala mo? Yes po, Oh, yung- sabi niya, shout out, "Hi Matilde." Binabati ka niya. At nanonood siya ngayon diyan sa atin, Diagnostic. Hi, ma'am. Yan po Oo. yung aming BHW, ano po, nung nandun pa po ako. Coordinator. Coordinator po. Oo, Si kaya Ma'am kilala ka. Ma'am Catherine Ramirez. Si Miss Katniss. Yes po. Aba. Si Ma'am Holdenero. Oo. Talaga, nabutan ka nga pala nung time na yon. Ikaw ay graduate ka na, midwife ka na nun, di ba? Yes po. Tama. Tapos, nag-BHW ka, kaya nagkaroon ka ng ano tawag dito, naging kasama mo sila sa paglilingkod. Shout Oo. out po kay Ma'am Jenny Lynn Lumukso. Tignan mo, sabi ni Dexter Reyes, kilala mo? Yes po. Sino to? Sabi niya, "Hi, idol ko yan si Ma'am Matilde." Sino to? Yung ano natin, kasama nating nurse? Tama ba? Yan, nanonood na. Gandang tanghali daw sa iyo, Ma'am Matilde. Sabi ni Hilda Elias. Kilala mo si Hilda? Taga Naibuan po yan. Naibuan. BHW ng Naibuan po. Ay, yan. ang galing. Hilda Elias ng Naibuan. Ang pinakahuling naging barangay dito sa atin sa bayan ng San Jose, diyan sa Naibuan. Saksi tayo diyan, nung siya ay naging isang barangay. So shout out kay BHW Hilda Elias, 'di ba? Shout out daw Lola Mondan from Xingxing. Sabi ni Floriza Rojas. Taga ano po yun? Taga Batangas. Yung, Nasa Batangas siya? asawa po ng pamangkin ko yan, ma'am. Ayun, talaga lang ha. Dito si Lola mo talagang patuloy na nagseserbisyo sa mga katutubo sa pamamagitan ng pag-a-assiste niya dito sa San Jose District Hospital. Napapagod ka rin ba? Ang dami lagi, 'di ba? Tambak lagi ang ating mga pasyente sa San Jose District. Napapagod ka rin ba, Matilde? Napapagod po pero kinakaya, alang-alang sa kanila. Wow. Sa mga katutubo pong katulad ko. Napapagod, minsan na nakakaramdam ng pagod, pero hindi pwedeng mapagod eh. Kasi po, tayo lang po ang nakakaintindi po sa kanila. Pero dumadating ka sa punto na parang sumusuko ka na rin. Pero mga 1 second lang. 1 second lang. Oo, alam mo, napakatotoo mong kausap, Matilde, no? Kasi totoo naman yun, di ba? Pag sobrang ka na sa trabaho, sobrang napapagod ka na, makakaisip ka rin minsan na susuko ka no? Pero dahil alam mo na umaasa sa'yo ang mga katutubo na natin dito sa Occidental Mindoro, no? Particularly dito sa bayan ng San Jose o sa Sabarica area, bigla ka na lang ginaganahan, di ba? Kasi nahihiya ka rin, halimbawa, may mga ganadong nagseserbisyo sa ating mga kababayan, tapos ikaw alam mo na meron ka magagawa para sa mga katutubo, ipagkakait mo ba yon, di ba? Siyempre hindi. Hindi po. Oo. Si Dr. Lumukso Mamilin, binabati ko rin kasi Ah. teacher ko noon yan sa community college. Talaga? Opo. Oo, naging teacher mo. Sino pa ang gusto mong batiin? Si Doc Sulit, naging teacher ko din yan. Yan, Aha. asawa niya. Ah. Naging teacher ko, napakabait po yan. Talaga? Yan po, opo. Aha. Di shout out mo na ang mga taga San Jose District na naghihintay ngayon ng kanilang pagbati. Nasa iyo yung pagkakataon ngayon, Matilde. Ako po ay bumabati sa inyo. Kay talagang unang-una po, galing sa puso, si Ma'am Phoebe. Ba't para lagi ka naiiyak pagka si Ma'am Pebe ang pinag-uusapan natin, ha? Bait na bait po talaga, ma'am. Galing Tama. sa puso ko talaga yan, ma'am. Bait na bait si Ma'am.
Talaga? Oo, grabe, naiyak ka talaga sa pag ano mo kay Ma'am Feby, ha? Lagi po nagpapaalaala sa akin. Oo. Yun po yung naano ko sa kanya. Ginagabayan ka Yes niya. po, ginagabayan po niya ako. Oo. Ma'am Feby, ha, mamaya may pamerienda ka pagdating ni Matilde. Sobra pala ang ano sa iyo nito, oh. Naiiyak pa sa pasasalamat. Sino pa yung mga gusto mong pasalamatan? Doon kay Ate Jenny po, kay Sir Glenn, kay Ma'am Kat, Sir Banjo, Sir Marso, Sir Ma'am Jerlyn, Sir Lance, lahat-lahat na po na nandyan po kasi po hindi ko maisa-isa at kulang na po tayo sa oras. Oo. Lahat-lahat po mula sa records, OPD, records, ER, sa mga nursing po. Aha. Doon po, Oo. Sige lang, ako. Bibigay ko sa iyo ang oras lahat ngayon. Oo. nagpapasalamat po ako kay Doc Apple, kay Doktora Amador po, kay Ma'am Jing, kay Sir Tulits, Ma'am Gia po, Ma'am Helen, yun po yung tayo po inibinta sa araw na ito. Napakasaya ko sa araw na ito po. Umaapaw ang kasiyahan ko. Lalo na po, yun po paulit-ulit, pasasalamat kay Ma'am PB. Pagbanggit niya na naman Feby, iyak na naman to. Ano kayang ginawa mo dito, Ma'am Feby, ha? Wala po talagang masaya ka lang. Masaya lang ako. Ang sarap naman kasi talaga magtrabaho na kasama, mayroon kang alam mong nagtitiwala sa'yo, alam mong gagabay sa'yo, alam mong susuporta sa'yo, alam mong ipaglalaban ka, no? Masarap talaga magtrabaho pag ganon. At naintindihan ko yung nararamdaman mo, Matilde, no? Pero masaya ka talaga sa iyong trabaho. Yes, ma'am. Lagi po akong pinapaglaban yan. Promise. Talaga? Bakit ba't may kasalanan ka? Ba't may umaaway ba sa iyo? Wala naman po. Wala naman po, ma'am. Wala nang umaaway sa akin. Sige. Lagi lang niya akong pinapagtanggol. Ayan, si Governor Ed Gadiano nanonood ngayon. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Gob, maraming salamat po. Kasi po ako po ang itinalaga mo sa District Hospital. Naiyak na naman ako, Gob. Maraming salamat po. Ako po ay pinagbigyan po niya ako ng isang lamisa sa District Hospital para po makatulong sa mga kapwa ko katutubo. Bago po ako umalis, Dok, sa District Hospital, ako po ay talagang umaapaw, siksik, digdig at umaapaw ang pasasalamat ko sa inyo. Oo. Pero alam mo, higit sa lahat, Matilde, kami ay nagpapasalamat sa iyo, no? Sa ngalan din ni Governor Ed Gadiano, sa ngalan din ni Doc Apple Domingo, na nandiyan ka dahil ang trabaho mo ay hindi basta-basta. Hindi kayang gawin yan ng lahat. Na ikaw yung magiging, yung tututok at mag-iintindi, no? At mag-aasikaso sa mga katutubo natin na pumupunta dyan, magpapagamot, magpapacheck up, mako-confine. Nandiyan ka para talagang ikaw yung naging instrumento para mas maging madali yung komunikasyon, mas madali yung pagpapahatid ng mga tamang mga sasabihin sa mga pasyente nating mga katutubo, no? So mabuhay ka talaga, Matilde, hanggang gusto mo. Mabuhay ka, no, sa iyong kabayanihan, sa iyong mga ginagawa ngayon, dahil ang District Hospital meron ding parang pinaka-ward, no, ng ating mga minorities, di ba? Mayroon tayong nakalaan para sa ating mga katutubo dahil sinigurado talaga ni Governor Ed Gadiano na mayroong nakalaan na kwarto para sa kanila, no? Kasi totoong masarap ang pakiramdam pag alam mong mga kauri mo, di ba? Ang nandoon na kasama mo. Maaari ang iniisip dito ay mas lumalakas sa loob mo at hindi ka naiibahan na hindi mo kakilala yung mga kasamahan mo doon sa kwarto, di ba? Kaya talagang yan ay nakalaan para sa kanila. At alam mo yan kung gaano din na binibigyan talaga ng espesyal na pagtrato sa ating mga katutubo na nagpapagamot diyan, 'di ba? Nauuna sila, naibibigay ba ng libre ang mga laboratorio sa kanila? Naibibigay po ng libre. Naibibigay ng libre ang serbisyong medikal, mga doktor? Yes po. Wala silang binabayaran? Wala pong binabayaran. Sa mga gamot na tinatanggap nila, meron ba silang mga binabayaran? Wala pong binabayaran. Yun ang kagandahan, kapag yung mga requirements ay dala-dala nila, 'di ba? Yes, Tama. po. Kaya yun, ang sinasabi natin, kailangan pagpupunta ng District Hospital, dala-dala nila yung mga papeles na binabanggit mo. Tama? Yes, ma'am, kasi po,
Halimbawa, isang bagay lang na hindi dinadalhin, katulad po ng galing... Para hindi ka rin mahirapan. Yes po, hindi po. Naawa po ako kasi katulad po ng taga-Kalintaan, malayo po ba diba sa Kalintaan. Kukunin mo lang yung isang bagay na hindi mo nakuha, yung requirements mo, yung ID po. Halimbawa ID, wala kang ID. Gastos. Babalik ka doon, 150, Oo. tapos 150 rin po ang pamasahe pa, hindi 300. Gastos, saka yung Gastos, oras, diba? Pagod. Yes po, Oo. pambili na lang po nila ng pagkain. Yun. Kaya wag niyo pong kalilimutan, yan po ang kabilin-bilinan ni Matilde sa lahat po ng ating mga katutubo na pupunta ng ospital, lalo na sa San Jose District Hospital. Huwag kalilimutan ang inyong mga requirements katulad ng valid ID, yung mga ID po na hindi expired, na galing din sa barangay, pwede din kung meron kayong national ID at sabi mo nga birth certificate kung meron, marriage contract kung meron. Sige, nasa iyo yung pagkakataon na Matilde, para magpaalam. Pero bago tayo magpaalam, again, salamat po sa panonood. Arnold Canosa, good morning sa iyo. At sa iyo dyan, nanonood sa Mamburaw daw siya, pero kayo ang pinapanood ko po, si Chris Den Gozar. So, thank you for watching. At, oy, Pite, welcome back. Nandiyan ka na pala, At, meron pang bumabati sa iyo kanina, si Malen Guevara. Magandang tanghali po. Shout out po sa mga BHS ng Monte Claro. Yan. Kay Ren Aguilar Agcara, happy watching. Evangeline Palad, sobrang proud ako sa taong yan. Sa iyo daw. Ngayon, kumari ko na siya, pero siya pa ang nag-alaga sa 3 anak. Talaga, I love you daw. From Banji. Yan. Kay Dennis Asuncion Aguinaldo, ay bongga ka Inay Matilde. Sabi niya. At si Bon Carlo is watching. Thank you. Si Ina Debs Malig, salamat po Nene. Sabi niya sa pagtulong sa ating mga patient na IPs. Tignan mo, ang ating mga social workers sa ER ay nagpapasalamat din sa iyo dahil kung wala ka na nag-a-assist, mahirap din silang makipag-usap o makipag-harapan sa pagbibigay ng mga instruction sa ating mga katutubo. Dennis Asuncion Aguinaldo, thank you Inay Matilde. Yan, talaga sikat ka sa mga nurse mula sa ER department. Sana mabigyan ng item si Matilde. Oy, sabi niya, sana daw magbigyan ka ng item. So, ibig sabihin, ngayon ba ikaw ay JO? JO po. Pero 7 taon ka ng JO, no? Yes, Ngayon, nanonood. Nakikinig si Governor Edgar Jano. Baka naman, Sir Dexter Reyes, di ba? Yung sabi mo, sana mabigyan ng item si Matilde. Okay? So, nasa iyo yung pagkakataon, magpaalam, magpasalamat. Maraming salamat po sa mga nanonood sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga nagbati sa akin. Ako po itong duwa, naiyak na naman ako. Mababaw po kasi ang kaligayahan ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po kay Ma'am Pebby po. Oo, talaga. Opo, Si Maylin Maggio, sabi niya, pinapanood daw tayo. Balai ko po yan. Oo, si Nicart Catherine, we are so proud of you, Nay. Ayan. Ikaw naman, iyak ka na naman pag sabi mo naman salamat kay Pebby. Alam mo na, curious tuloy ako Hindi po, talagang mabait po talaga siya. Oo. Sino pa mababait? Lahat naman po. Pero, lahat ng kasamahan mo doon, opo, mabait. lahat naman po sila. Oo, sige. Pero naging ibabaw ang kabaitan ni Ma'am Peb. Talaga lang, Reynang-Reyna talaga. Hindi ko siya makalimutan kahit po ako'y umalis na sa district hospital. Hindi mo siya Hindi ko siya makakalimutan. makakalimutan ng tao na yan. Kitang-kita ko yung katapatan sa sinasabi mo. Inay Matilde, thank you very much. Mga kaibigan, siya po ang ating IP representative sa SJDH Medical Social Worker. Matatagpuan niyo po si Matilde Halog na siya pong nag-aasikaso at inilagay po nilagay ni Governor Edgar Jano para siya ang maging katuwang ng ating po mga health workers para sa pag-assiste sa ating mga katutubo. Thank you very much. Salamat din sa oras mo, Matilde. Mapahabol. Pahabol, sige. Mapahabol lang po ako. Baka naman bigyan mo ako ng kahit isa lang po, isang minority na makasama ko po sa district hospital. Gusto ko po galing Kalintaan.
Oh, bakit ba? Bakit gusto mong galing ng kalintaan? Para po, yung mga salita po kasi nila, yung iba po talagang hindi pa. Although marunong na rin po ako, Oo. pero yung pinakamalalim na salita, hindi ko pa po maano. Gusto ko po na Oo. may ano rin po sa kanila. Oo, makatulong. Opo. Oo, Yun po yung galing. panawagan ko kay Gop. Sana po, bigyan mo ako ng isa. Isang katuwang. Isang katuwang, isang katutubo po, nagagaling kalintaan po. Okay, nakikinig si Governor Ed sa iyo ngayon. Anyway, thank you very much. Ano, talaga nagpapa-shout out si Ran Aguilar Agcara, si Ma'am Feby na nanonood ngayon. Nanonood siya, no? Ni Cart Catherine, we're so proud of you, Nay. Sabi ni Sally Torelisa, saludo ako sa iyo, Nay, Nay. Mabuhay ka. At sabi din ni Ma'am Feby, malaki ang bayad. Malaki ang bayad ni Feby. Hindi. Si Kim Diane Paul, proud of you, Mami Matilde. Nurse. Tapos, siya, si Gragasin Jenny Vels, love you, kumare. Ayan. Salamat. Thank you very much. Kay Ma'am RC po kung nanonood pa siya ngayon. Si Yun Ma'am po RC. Opo, si Ma'am RC po yung nating Oo. namin po sa social worker po. Okay. Lampas na tayo sa oras. Sir Glenn. Sir Glenn. Sir Glenn, maraming salamat. Ayan. Kung kailan pa huli, no? Daming mga pahabol ni Matilde. Sa susunod na magkakaroon pa rin tayo ng balitaan dito, ha? Magkakumustahan ulit tayo sa mga susunod. Thank you very much. Thank you, Matilde Halog, ating po nakasama, ang IP representative ng San Jose District Hospital Medical Social Worker. Thank you very much. Maraming salamat. At syempre, dahil wala na ho tayong oras, kami po ay magpapaalam na sa ngalan po ni Governor Edgar Jano at ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Sa ngalan pa rin ng ating PIO Online Radio headed by Sir Jed Manuel. Kasama po natin si Ernest Romualdo, FJ Obra, Robert Eugenio, at syempre sa ngalan po ni Ferdy Data, ako po naman ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Kayo pong lahat ay ganadong magseserbisyo at sabi nga ay ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali po. Halina sama-sama, tara at pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa.